Inilatag ng Department of Transportation ng 30-year Railway Master Plan para tiyakin ang tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng railway system. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Isang oras ang inaabot ng biyahe ni Arabella araw-araw mula Tanza Cavite patungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kaya naman malaking ginhawa para sa kanya kung sakaling maitayo at maging operational ang Talabas Station ng LRT1 Cavite Extension sa Bacoor. Ayon kay Arabella, malaki ang matutulong nito sa pagpasok niya sa trabaho, lalo na kapag rush hour. It will get half an hour. Sobra. Yung LRT kasi sobrang bilis niya lang eh. Hindi mo mararamdam. Like, parang nakaupo ka lang, nagsa-cellphone ka lang ilang minuto, nandun ka na sa location na pupuntahan mo. Sa ginanap na 3rd Philippine Railway Conference, inilatag ng Department of Transportation ang kanilang 30-year Railway Master Plan upang matiyak ang pagpapaunlad ng railway system. Isa sa mga itinuturing na pangunahing solusyon ang mega railway projects dahil sa pagiging cost-efficient naman ito kumpara sa ibang transport infrastructure. Pinag-iisipan na natin kung ano yung sunod na mga kailangan pa nating itayo for the next 30 years dahil sa, again, hindi overnight na maghanda ng isang railway project. Meron tayong grant galing sa JICA para dun sa ating master plan at meron din tayong facility from the ADB na susuporta sa ating master plan. Nakapag-award ng DOTR ng 56 na railway contracts. Maliban sa LRT1 Cavite Extension, tuloy-tuloy din ang konstruksyon ng iba pang big-ticket railway projects, kabilang MRT-7, North-South Commuter Railway o NSCR System, Metro Manila Subway Project. Gayon din ang MRT-3 Rehabilitation and Maintenance. Isa sa mahamong kinaharap ng DOTR ay ang issue sa right-of-way. Tukon dito ang pagpapatupad ng RA 12289 o Accelerated and Reform Right-of-Way Act. Gayon din ang pagdaragdag ng mga tauhan at mas pinaigting ng koordinasyon sa mga stakeholder. Inaasa magkakaroon ng partial operations ang NSCR mula Valenzuela hanggang Malolos, Bulacan pagsapit ng taong 2027. Between now and 2027, tayo ay uusad na dun sa installation ng mga tracks, installation ng powers natin, ng signaling. So at least for that initial segment, we're almost done with right-of-way. Para dun sa mga susunod, yung papuntang Clark, papuntang Calamba, ay inaasahan nating matapos yan na between 2026 and 2027. May naihain na ring proposal ang Light Rail Manila Corporation o LRMC para sa pagsasaayos ng Unified Grand Central Station. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang makatutulong para sa mga commuter, kundi inaasang magpapabilis din ang daloy ng kalakalan hindi lamang sa Metro Manila, kundi pati na rin sa mga karatig lalawigan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.